May gabi ka na itong tanan. Maulan, wala na ulan. Kumusta man ta? Okay lang. Maayo. Ang ubang lugar, grabe ang mga. Atong iyang po sila, atong iyang para atong prayer sa gano'n para sa ilang. Unta di ng ulan. Let us pray. Lord, we thank you, Lord, for this wonderful day. This evening, Lord, we thank you for gathering us. And nami karong Ginoo, may panglawas. Thank you so much, Lord, na we are able na mag-worship kami karon kanimo, Lord. Thank you so much, Lord, for everything, for the gift of life, Lord. Thank you so much sa pamilya, Lord, na naakas na sa amo ang karon, Lord. We thank you. And please, O Lord, continue to bless each and every one, Lord. Every family, Lord. We give you always, Lord Jesus. And for our kanya-kanya na mong journey, O Lord, i-offer na mo kanimo, Lord, ang tanan. Sa ang mga worries, Lord, ang mga dili masabtan, O Lord, ikaw na bahala ka na mo, Lord Jesus. Sa mo ang panibawang na sa Lord, ang i-offer na punta na ka sa mo kasing-kasing, Lord. Open our hearts and minds na maintindihan na mo, Lord, ang words na mo madumog, Lord Jesus. Ang uban, Lord, nga mo ang coming o sa Lord, keep them safe, Lord Jesus. We ask you, Lord, in Jesus' name. Amen. Ginoo nga labing halangdong Dios, maayo gayud ang paghatag ug mga pagpasalamat ug pag-awit ug mga pagdayi kanimo. Maayo gayud ang pagsugilon sa imong hugma ug pagkamatinog-manon adlaw ug gabi.
ako ang kusog. Pag-aawit ako o magdayon kanimo. Kay ikaw ang akong dalampanan, O Dios, nga mahigugmaon ka nako.
gaho. Kay ikaw mauman ang nagbuhat sa tanang butang. Kung pinaagi sa imuhang kabubuton, mitungha ug naghimo sila. And, oh Lord, we are so sorry, oh Lord, for all the wrongdoings, and thank you for the cross that you have offered for us, Lord. Thank you, Lord. This is the end. Pwede na kita na mag-likod. Mayang gabi sa atong tanan. Welcome sa atong simba karon. Salamatan sa paglilid sa atong simba. Nindot pagkanta og mga Cebuano, no? Kanahan mo o Cebuano? Yes. Si ate gani Tagalog pero ganahan.
Sa inyong buhaton kung ingnan ka nga dili na magsulti-sulti may tungod sa ngalan ni Jesus. Bawalan ka na dili na isulti, dili na iwali, dili na itudlo ang ngalan ni Jesus. Gobyerno baka diha nga mubawal nato o mga dagko nga mga tao, mga powerful nga mga tao, bawalan ka nga dili na isulti ang ngalan ni Jesus sa imong buhaton. Kuha tagang malay. Si Apostol Peter o Apostol John, wala sila nag-alangan sa pagsulti sa mga kadagkuan sa mga Hudiyo na nagbawal sa ilahan. Ingon sila, mas mosunod mi sa Ginoo kaysa tao. We should obey God rather than man. Nakarong gabi, itanaw nato ang amazing courage ni Apostol Peter o ni Apostol John. Ay naot nga sa atong pagtuon niini, mahimo pud tang courageous. Courageous nga mga Kristohanon sa pagbuhat sa mga butang na iya sa Ginoo. Atong basahon ang Acts chapter 4, verses 1 to 12 lang sa. Sige, atong tunganan sa pagbasa, 1 to 3 go. While Peter and John were speaking to the people, they were confronted by the priests, the captain of the temple guard, and some of the Sadducees. These leaders were very disturbed that Peter and John were teaching the people that through Jesus there is a resurrection of the dead. They arrested them, and since it was already evening, put them in jail until morning. But many of the people who heard the message believed it. So the number of men who believed now totaled about 5,000. The next day, the council of all the rulers and elders and teachers of religious law met in Jerusalem. Annas, the high priest, was there, along with Caiaphas, John, Alexander, and other relatives of the high priest. They brought in the two disciples and demanded, "By what power or in whose name have you done this?" Then Peter, filled with the Holy Spirit, said to them, "Rulers and elders of our people, are we being questioned today because we've done a good deed for a crippled man? Do you want to know how he was healed? Let me clearly state to all of you and to all the people of Israel that he was healed by the power name of Jesus Christ the Nazarene, the man we crucified but whom God raised from the dead. For Jesus is the one referred to in the scriptures where it says, 'The stone that the builders rejected has now become the cornerstone.' There is salvation in no one else. God has given no other name under heaven by which we must be saved." Salamat Ginoo sa imong pulong nga among nabasa. Inaot nga sa among pagtuon niini, makabaton kami Ginoo og courage sama sa courage ni Peter ug ni John sa una. Kini among giampo pinagi sa ngalan ni Jesus. Amen. Unsa mga challenges nga na-encounter ni Apostol Peter o ni Apostol John sa una? Sa ilahang pag-alagad sa Ginoo sa atong gibasa ganina. Una, iatubang sila sa mga priest, mga pari, the captain of the temple guard, and some of the Sadducees. Ano mga Sadducees? Isa po na siya ka spiritual group sa unang panahon. Nganong giatubang nila si Peter o si John kay nangasuko man sila kay nagtudlo man sila may tungod sa pagkabanhaw. Pinaagi sa pagkabanhaw ni Kristo, banhawon pod ang mga patay. Na dili man sila mutuo ana. Samot ani mga Sadducees. Muna ang difference between Pharisees and Sadducees. Kini mga Sadducees naari gyapon ni sila sa temple pero dili sila mutuo na dunay resurrection. Na ikaduha, aresto si Peter o si John. Tungod kay gabi naman, wala na yung panahon nag-imbestiga, gipriso na lang sila hangtod na buntag.
Pero bisan ning natong nahitabo kang Apostol Peter ug Apostol John, no? Daghan ang ituo sa ilahang giwali itudlo. Dugangan na po sila gikan sa 3,000 nahimo sila dulo man itong number. Nahimo sila nga 5,000. So, giatubang sila sa mga leader, giaresto sila, ikatulo, gipaatubang sila pagkauma, gipaatubang na po sila sa mga kadagkuan sa mga pari, kini mas big time na gini, no? Mga kadagkuan sa mga pari, mga magtutudlo sa ilang kasubuan, o uban pang mga pangulo sa mga Hudiyo. Na ato dito si Anas, kada si Anas kay muna siya ang high priest, no? Sa una, no? Sa ilang panahon, si Kayapas, hindi si Kayapas kay high priest, gihapon siya. Na actually ang high priest ani si Kayapas niya kay kanang son-in-law man ni Anas. Although dili na high priest si Anas pero grabe gyapon ang influence ba bisan sa pag-arrest ng Jesus. Pinapil gyapon ni si Anas bisan bisan sa high priest. Muna nga dimension gyapon yang ngalan niya. Tapos si Juan Alexander, wala na specify ang Bible kung kinsa ni sila. Uban pa mga membro sa pamilya ni Anas. So, full force sila. Daghan kaya o nag-imbestiga sa duha ka disciple. Kurog tingali ito kaya sila daw. Tubang na high priest. Duha ka high priest. Mga magtutundro sa balaod, mga banggiitan sa Jerusalem. Mga pride. Karon yun sa man ni Peter pagdepensa yung kaulingan sa mga nag-imbestiga kanila. Dumduman itong pangutana sa ilaha, sa unsang gahong ungalan ang inyong gigamit sa pag-ayo sa tao nga bakol. Di ba kadumdum mo sa story last week na nga giayo sa Ginoo katong tao nga bakol pinaagi ni Peter. Na humani ato nga milagro didugok ang mga tao. Pagdugok sa mga tao, wali dayon si Apostol Peter. Daghang nituo sa iyang giwali. Karon na alarma o maaya o mga kadagkuan sa mga Hudiyo. Muna na ilahang gipangutana. Sa unsang gahog ungalan ang inyong gigamit sa pag-ayo sa tao nga bakul. Una ang giingon ni Peter nga malis yung tubag sa pag-imbestiga sa iya, ang ingon niya nga crime baday ang mag-ayo o bakul. Sala baday ang pagtabang sa tao man ang inahalat kay giayo man, naayo ba itong bakul kitabangan nila? Gi-question ba na nila? So yun ni Peter, di ba na siya maayo? Crime ba na siya? I-expose ni Peter ang ilang kabuang ba? Kasuhan dahil ninyo nga naayaw mo itong bakul. At nga wala sila lang yung mga una-unaan. Okay. Meaning tumor kauban ganit nila itong crippled man. Na ikaduha sa tubag ni Peter, of course, ihimaya niya si Jesus. Nga naayaw katong tao nga bakul, pinaagi sa ngalan ni Kristo. Dayan ipahinumduman sila ni Peter sa ilang responsibilidad sa paglansang ni Ginoong Jesucristo sa cross. Sila ang nagpalansang ng Jesus. Di ba sila? Sila ang nagpalansang. Gi-remind sila ni Peter. Katong pag-imbestiga nila sa yaha. Ikaw pa, giwali na hinoon ni Apostol Peter ang kaluwasan. Hindi ka sa Apostol Peter, basta makachansa nito sa nawali gini siya. Natubang niyang mga labong pari, ha? Nakachansa na po siya nga iwali nga ang kaluwasan pinaagi lamang sa ngalan ni Kristo. Atong balik ko na siya nga verse, importante ka na isang verse, no? There is salvation in no one else. God has given no other name under heaven by which we must be. Gisulti na niya tubangan sa mga spiritual leaders sa mga Hudiyo. Iwalihan niya ang panag-imbestiga sa iya na si Jesus lang ang dalan sa kaluwasan. Dili daghan ang dalan paingon sa heaven. Kanang uban tudlo man nila nga kanang maadto sa heaven mura ka nagwadto ka sa bukid. Pwede ka maagi sa likod, sa tubangan, pwede ka mag-helicopter. Dahil pumaagi. Pero ang pag-adto sa langit, isara ang dalan. Ang pamaagi sa kaluwasan,
isara. Wala laing makaluwas kanato, no? Kundi sige ng Hesus Kristo lang. Mo pa nag-ingon ni Jesus, di ba? I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. Karon, kung sa man ang response sa mga leader, human nila na dungog ning di pag-istorya ni Peter. How about the reverse? The members of the council were amazed when they saw the boldness of Peter and John. Muni nga, ang title sa atong wali karong gabi, Amazing Courage. Tingad, nahibulong sila, inunato ka courageous si Peter. Makita mo ginato din yun, makita na to ang kaisog ni Peter o ni John. Diba sa the day before, giatubang na sila o katong mga pare, captain of the temple guard and some of the Sadducees. Ikaduha, giaresto sila. Pagkaugma, giatubang na po sila o nagkalanday mga leader, mga big time na nga mga leader. Dili pa gid di mao gibawalan sila nga dili na iwali itudlo ang ngalan ni Jesus. Gibawalan gid sila. Muna akong gipangutana sa inyo ganina sa akong pagsugod. Sa imong buhaton, kung ingnan ka nga dili na itudlo, dili na isulti, dili na iwali ang ngalan ni Jesus. Ano lang ito ba? Specialist kang Peter. Ano lang ito ba? We should obey God rather than man. Sundo na mo ang Ginoo kaysa sugo sa tao. May mga verse sa Bible lang ingon nga dapat kitang obey sa balaod sa gobyerno, di ba? Naman sa Romans chapter 13, sa 1 Peter o 2 Peter ata. Pero kung ang gobyerno maghimog balaod nga sukuhi sa sugo sa Ginoo, ano sa matong sundan? Kung ang gobyerno maghimog balaod nga sukuhi kanang kontrary, lalo man na sukuhi, no? Wag sabat na. Kung ang gobyerno maghimog balaod na contrary, supa, against, muupos sa sugo sa Ginoo, ang sugo sa Ginoo mo ay atong sundon. Di ba? Sugo man sa Ginoo nga iwali, itudlo ang ngalan ni Kristo. Nga ba? Kaya wala may laing ngalan na nagyatag sa Ginoo diri sa kalibutan, aron ang tao maluwas na nga itudlo, iwali. Kaya karon kay bawalan naman sila. Di na mao. Di na pwede. Wala nga. Ingon siya Apostol Peter, sakto gid ito ba? Ilang ito ba? Sundo namo ang sugo sa Ginoo kaysa sugo sa tao. Kumano ini, kita sa mga leader, sa mga Hudiyo, ang courage, ang boldness ni Apostol Peter, ni Apostol John, di pasidadaan na po sila, gi-remind na po sila nga, dili nag-iwali o itudlo ang ngalan ni Kristo. No? Pero wala na sila nahimo. Tungkol kaya wala na sila nahimo, ilahan na lang gibuhian. Di pa pauli na lang nila si Peter o si John. Napunta na, nga nung iyon ato man kay courageous Peter o si John. Kung sa'y, nakapaisog nila. Nasa gito ba? Kung sa'y naan nila, kaisog ba sa pagbuhat sa mga butang na iya sa Ginoo? Dili lang kaisog nga mag-away, debate, o dili nga kaisog. Kaisog sa pagbuhat sa mga butang na iya sa Ginoo, sama sa pagsulti sa uban may tungod sa kaluwasan. Kaisog sa pagsulti sa imong testimony. Kaisog sa pagsulti sa imong mga nasinati diya sa Ginoo, kaisog sa pag-alagad sa Ginoo bisan nagpayat na. Kaisog sa pagsunod sa mga kagustuhan sa Ginoo. Kinahanglan man nato na, di ba? Kinahanglan tayo courage. Aron atong masunod ang mga kagustuhan sa Ginoo. So, paunsa kita mahimong courageous?
Number one, atong matunaan ka nga, pusol title na pusol dyan. We must be filled with the Holy Spirit. Nung anong courageous kaayo si Peter o si John, tungod kay napuno sila sa balaang Espiritu, di ba? So, you remember sa verse 8, first part of verse 8, then Peter filled with the Holy Spirit. Natingala ang mga kadagkuan sa mga Hudiyo na nag-imbestiga kanila kay mga ordinaryo na ba kayo mga tao siya, mga disciples, di ba? E kung ganina nga, wala sila kaagi o training sa Biblia, pero wala sila na-hadlok, wala sila na-intimidate, nag-atubang na itong mga bright na mga leaders sa mga Hudiyo. Ang sikreto, kay napuno sila sa balaang Espiritu. Huwag sila na hindi sa ligana. Kay, di mabut sila ka ng bright yun, kay ordinaryo ng mga islang tao. Kung iniskulahan ang saligan, wala, okay. Uneducated lagi sila. So, parehas nila, no? Parehas kang Peter o kang John. Magpapuno punta sa balaang Espiritu. Tingnan mo dapat pagpapuno sa balaang Espiritu. Be filled with the Holy Spirit. Tingnan. Pastor, sa muna, Pastor. Nakagin tayo verse sa Bible, ha? Ephesians chapter 5 verse 8. Be filled with the Holy Spirit. Pagpapuno ka mo sa Espiritu Santo. Na, if you're a Christian, kung tumutuo, sumusunod na ka ni Kristo, tinuray nga imong gidawat si Kristo bilang imong Ginoo manluluwas, na ang balang Espiritu sa imo ha. Di mo na itulog sa Bible, di ba? The moment may imuhan, dawatan si Kristo bilang imong Ginoo manluluwas, diha mo puyo po ang balang Espiritu kanimo, himuon niya Pinoy-anan. Ang term na sa Bible, temple of the Holy Spirit. He makes your body as a temple of the Holy Spirit. Himo niyang Pinoy-anan ang imong lawas. Pero mga igsoon, bisan naa na kanimo ang balang Espiritu, posible gihapon nga magkinabuhi ka nga wala na ilalom sa pagkontrol sa Holy Spirit. Naatuod kanimo ang balang Espiritu pero wala siya say. Dili siya mao'y nagdumala, dili siya mao'y in charge. Nga naman kay ikaw tingali gahapon ang masunod, wala nimo sa ginatugutan, nga siya mo dumala sa imong kinabuhi, posible man na siya. So, ang mga Kristohan, ginasuppress ganun nila. Di nila i-allow ang Holy Spirit na work sa ilang kinabuhi. So, nakarami na, pero wala. Walang ingon sa Bible sa Ephesians chapter 5 verse 18, kaya na-mention ako kanina, pagpapuno ka mo sa Espiritu Santo. Ang ginapasabot lang aning na verse mong igsoon, kaya tuguti nga ang balang Espiritu mo ay mo dumala ni mo. Himo nga siya mo in charge sa imong kinabuhi. Muna buti pasabot. Ni nga verse. Di ba nato na nato sa first yun nato ng preaching din sa book of Acts, especially particularly Acts chapter 1 verse 8 na ang Espiritu Santo mao ang gahom sa Ginoo alang sa mga Kristohanon. Yan. Siya ang power, siya ang gahom alang sa mga Kristohanon. So kung napuno kita sa balang Espiritu na mao ang gahom sa Ginoo para sa mga Kristohanon, sa mahitabo. Di ba? Maparehas kita kang Peter o kang John, makabatong sa tao kaisog. Kabatong sa tao kumpiyansa. Kumpiyansa dili sa kaugalingon, kung dili ka na confidence ngikil sa Ginoo. Kumpiyansa sa pagbuhat sa mga butang na iya sa Ginoo. Muna ang ikusuon, kanunay na ito iampo sa Ginoo. Lord, puna ako sa imong balaan Espiritu. Feed me, Lord, with your Spirit. Muna ang hagit sa ato, kanunay mga ikusuon bilang mga Kristohanon. Yes, taana ang balang Espiritu, pero tingali, wala yun sa kapamuhat kayo kay wala man nato siya ginatugutan. Na ang ikaduha, parehas kang Peter o sa kang John,
we must spend time with Jesus. So nganong ingon ato kaisog si Peter ug si John, dili lang kay napuno sila sa palanging espiritu, kundi tungod kay nakauban nila si Jesus. They also recognized them as men who had been with Jesus. Diba? Nakauban man gyud nila si Jesus literally sulod sa tulo ka tuig. Na ug katong pag-uban nila kang Jesus, nakita nila ang nakalain-laing mga kahibulungang butang nga nahimo ni Jesus. Ug mao katoy nakapausab nila. Dili lang nakapausap nila, kundi nakahatag po sa ilaw kaiso. Kumpiyansa, dili sa kaugalingon, kundi kumpiyansa nga gikan sa Ginoo. So, aron makapatumpog tag kaisog diha sa Ginoo, parehas kang Peter o kang John. Dili lang ta magpapuno sa Holy Spirit, kundi we must also spend time with Jesus. Pero usapan man nato na mga igsoon nga tuan naman si Jesus sa heaven. Pinaagi sa iyang pulong. Spend time with Jesus through His Word. In fact, Jesus is the Word. Na magbasa, mamalandong sa pulong sa Ginoo. Spend time with Jesus through His Word. Diba? Nausap ang mga disciples tungod kay nakauban nila si Jesus. Kita po, kung pirmi po nato makauban ng Ginoo, pinaagi sa pag-spend time sa iyang pulong, mausap po ta. Kaya nag-iingnan ta sa Bible, ang kung atong unang-unahon kanuna, i-meditate kanuna iyang pulong, unang-unahon nato i-meditate nato kanuna sa Ginoong Jesucristo. Ay kung sa Bible, sa 2 Corinthians chapter 8 verse 18, no? As we contemplate the Lord's glory, we are being transformed into His likeness. As we contemplate the Lord's glory, we are being transformed into His likeness. Kung atong pamalandungan ang iyang pulong, pamaagi sa pag-spend time, pag-uban-uban sa iya, unsa ko na yung mahitabo, maparehas ta ni Jesus, meaning maliwat kita sa iya. Di ba? Kanang doon ka tao, bitaw pirmi mag-uban-uban, kadugayan, maparehas lang no. Kanang pa nag-asawa, bitaw, muro lang yung igsuon. Okay. Sa kadugay nilang uban-uban, mura na parehas na ilang naong. Pero, dili na maghisgot mga ilusod sa gisulti sa Biblia, matinuod gina siya. Kung pirmi na ito kauban ng Ginoo pinagi sa pagbasa, pagpakalandong sa iyang pulong, kadugayan, maliwat kita ni Kristo. Maparihan ta ni Kristo. Mura pa na gusto yun sa Ginoo. Di ba? Christ likeness. Gani mo na siya ang ultimate goal na ito ng mga Kristohanon to become like Christ. Di ba? Ang pumagin niya na is to spend time with Him through His Word. Now, sa katapusan, akong i-quote ni isa sa mga gisulti ni Peter sa mga leader sa mga Hudeo. Last na siya. Ingon siya, we cannot stop telling about everything we have seen and heard. Nindot ka ining ingon din ni Peter na yun niya. Dili mahimo nga, dili na mo isulti sa uban na namong nakita o nadunggan. Kikipahilo man sila gibawal. Di pwede. Kanindot no, kung tanang Kristohanon, ingon anak. Dili magpakahilom. Kung dili, musulti yun. I-share yun ang ilang mga nasinati sa Ginoo. Labi na sa pagsulti, pag-share sa mensahe sa kaluwasan o sa ilang testimony, ilang na-experience sa Ginoo, ilang isulti, ilang i-share. O atong isulti, atong i-share. So, mga iksoon, parehas unta ni Peter o ni John.
Very courageous sa pagsulti may tungod sa kaluwasan. May tungod sa ilahang mga nasinati sa Ginoo. Hinaot nga mapuno kita sa balang Espiritu o magahin kita panahon sa pagkikuban kang Kristo pinagi sa iyang pulong. Aron makabaton kita kaiso o kumpiyansa sa pagbuhat sa mga butang ni iya sa Ginoo. Salamat Lord sa example nga gipakita ni Apostol Peter ug ni Apostol John. Kung unsa sila ka courageous Lord nga niatubang niya itong mga kadagkuan sa mga Hudiyo. Pero tungod kay napuno sila sa balang Espiritu, ilang nakauban si Kristo, mao kanay nakahatag sa ilaha og kaisog Ginoo. O ilahan na buhat ang angay nila buhaton. Ginoo nagaampo ako nga tabangi kami nga makabaton pud kami og courage o boldness sa paghimo sa imong mga kagustuhan. Labi na gyud Lord sa pagsunod sa imong kabubuton sa among kinabuhi, pagsulti sa ngalan ni Ginoong Kristo, pag-share sa imong mensahe sa kaluwasan ug sa uban pa nga mga butang nga gusto nimo ipabuhat kanamo Ginoo. Dili na mo na mabuhat Lord kung wala kami kaisog, kung wala kami kumpiyansa nga gikan nimo. Kung wala ang balang Espiritu, wala gid kami Lord. Tabangi kami Ginoo, nasayod ka sa among mga kaluyahon o kakulangon, mga kapakyasan, Ginoo pasayloa kami. Panalangin ni Ginoo sa among mga kasing-kasing, kining mga natun-an namo Lord, mahitungod kang Apostol Peter nga Apostol John. Hinaot nga pinagi sa imong tabang o sa among willingness po Lord, sa among commitment Lord, makabaton kami o kanang courage Lord sa pagbuhat sa mga butang na iya among ampo ito kaya kining tanan di kanimo Ginoo sa ngalan ni Jesus. Akong i-highlight na ay mga Christian sa una pero nahungan. Dapat mulagan na ang mga Kristohano magsidagan ng Islam. Akong natunan ba yan na kay ang goal ba sa Islam is world dominance. Yeah. Daghan lang sila. Daghan panganak. Di ba sa Europe karon nagano mga country sa Europe nga daghan nag-Europe Muslim. Sige sila panganak. Silingan kaya na mo sa iligan sa una 37 o 47 years old. Mga bata. 37 years old, 8 na kabuk anak. Pinuko. Yan mga first world country dahil kaya mayroon anak. Next. So, kapag Dunggola, Nubian.
Tigatan mo enough time sa pagbasa na kay medyo taas-taas. Matindog taas, we pray for this people group. Tuman daw pray and then I'll close in prayer. Lord, salamat Ginoo sa pribilehiyo sa pagampo. Salamat kay pinagi sa pagampo makaduol kami kanimo, makahangyo, makatugyan sa pagampo Ginoo sa mga butang nga among kinahanglan Ginoo. Salamat Lord kay higayon kami sa pagtugyan sa pagampo nini o sa people group Lord. Kinahanglan pa kayo i-reach out aron na makabati, makadungog sila na ngalan ni Kristo, ang ngalan ni gihatag diri sa kalibutan aron ang tao maluwas sa mga sala. Salamat po Ginoo sa imuhang pag-uban kanamo sa among pagsimba karon. Salamat sa presensya sa matagpusan niya karon. Salamat Ginoo sa imong kaayo sa among kinabuhi Ginoo. Sa usahay na kami mga kaluyahon, mga kapagyasan na nagapadayon ka sa pagpakita sa imong gugma, sa imong kalukoy kanamo Ginoo. Salamat Lord kay hunong na ang ulan, sige ulan gikan pagabi. At salamat Ginoo kay nakahigayon kami sa pag-anhi dinhi aron magsimba, magkahiusa Ginoo sa among pagdayo ug pagpasalamat nga nimo. Salamat Lord kay nagsaad ka sa imong pulong kung kami mo paduol kanimo mangayo sa among panginahanglanon at ka na maminaw niini o motubag Ginoo sumala sa imong kabubuton sa among kinabuhi. Panalangini ang matag usa matag pamilya nga ginarepresentahan karong gabi Ginoo. Salamat kay nasayod ka sa matag usa sa among kahimtang, physical, emotional, spiritual. Lord, salamat kay nasayod ka sa matag usa. Akong pagampo Ginoo ang imong panalangin manaa kanunay kanamo.
Sa adlaw-adlaw nga tanan, ikaw magapadayon sa pag-uban ka ng Ginoo. Uban pa Ginoo nga panginahanglanon, nga concern na mo sa among kinabuhi, nga usahay malimot mi, di na mo madumduman, nasayod ka niya ng tanan Ginoo. Salamat kay ikaw andam nga mutubag niya ng Ginoo. Among gitugyan Lord, ang among pagpamauli, pagbulag-bulag karon, na ang imuhang gugma, imong grasya, imong kaluoy, mo ay magapadayon sa pag-uban ka na mo. Dalaygon ka Ginoo sa walay katapusan, kanimo lamang gayud ang dungog o himaya. Kini among pag-ampo pinagi sa ngalan ni Jesus. And now, may the love of God the Father, the grace to our Lord Jesus, and the fellowship, the empowerment of the Holy Spirit be with you all, now and forevermore. Amen. Amen. Mayang gabi sa atong tanan. Salamat sa Ginoo kay ulan pero pizza man. Pilit sa ta kanay pizza. Tits, napalaw na ni.